Paano kung ang arko ni Noe ay hindi lamang isang kwento ng nakaraan, kundi isang blueprint para sa kaligtasan sa modernong panahon? Isipin ang isang mundong puno ng kaguluhan, moral confusion, at walang tigil na pagbabago. At sa gitna nito ay may isang arko na nag-aalok ng direksyon, disiplina at pag-asa. Sa parallel senaryo na ito, paano maihahambing ang pagpasok sa arko ni Noe sa pagiging kaanib ng Iglesia ni Cristo? Ano ang mga pagkakatulad sa konsepto ng pagsunod, pagkakaisa, at kaligtasan? Sa komentaryong ito, susuriin natin ang Noah's Ark 2.0, isang modernong interpretasyon na naglalayong ipakita ang koneksyon ng sinaunang aral at ng spiritual journey ng mga mananampalataya ngayon. Samahan niyo ako dito sa Parallel PH. Ang kwento ng Noah's Ark ay isa sa pinakakilalang salaysay sa Biblia. Ngunit higit pa sa isang dramatic na pangyayari tungkol sa baha, ito ay isang malalim na simbolo ng pagsunod sa utos ng Diyos at ng pagpasok sa itinakdang paraan ng kaligtasan. Sa narrative na ito, hindi lahat ay nailigtas. Tanging ang mga sumunod at pumasok sa arko ang nakaligtas sa paparating na sakuna noon. Sa modernong pagsusuri, ang arka ay maaaring makita bilang isang structured environment na nagbibigay ng malinaw direksyon sa mga taong handang sumunod. Ang pagtatayo ng arko ay hindi instant. Ito ay proseso ng paghahanda, pagtitiis at pananampalataya kahit hindi pa nakikita ang resulta. Ganito rin ang spiritual journey, isang hakbang na nangangailangan ng commitment at tiwala. Ang isang mahalagang elemento sa kwento ay ang exclusivity ng arka bilang paraan ng kaligtasan. Hindi ito isa sa maraming opsyon. Ito ang itinakdang paraan ayon sa utos ng Diyos. Sa parallel interpretation na pabor sa Iglesia ni Cristo, maaring ihalintulad ang konseptong ito sa ideya ng pagiging kabilang sa tunay na iglesia bilang landas patungo sa kaligtasan. Ang pagpasok sa arko ay simbolo ng conscious decision na sumunod at maging bahagi ng isang organized community. Bukod dito, ipinapakita ng arko ang kahalagaan ng unity. Sa loob nito, magkakaiba ang mga nilalang, ngunit may iisang layunin, ang makaligtas at magsimula muli. Sa religious context, ang pagkakaisa ng mga kaanib ay mahalagang konsepto at aspeto ng collective survival at spiritual growth. Ang arko ay hindi lamang isang refuge, kundi training ground. Habang nasa loob, ang mga nakasakay ay natututong magtiwala, maghintay at manatiling matatag sa gitna ng bagyo. Ito ay parallel sa modern spiritual discipline kung saan ang mga kaanib ay tinuturuan ng values na nagbibigay lakas sa panahon ng pagsubok. Kung iisipin ang Noah's Ark 2.0 sa modernong panahon, maaari itong ilarawan bilang isang global spiritual structure na nagbibigay ng organized pathway para sa mga naghahanap ng direksyon. Sa parallel na ito, ang Iglesia ni Cristo ay maaaring makita bilang isang modernong arko, isang komunidad na nag-aalok ng malinaw na doktrina, structured leadership at unified mission. Ang modernong mundo ay puno ng conflicting ideologies at mabilis na pagbabago. Para sa maraming tao, ang pagkakaroon ng isang defined spiritual framework ay nabibigay ng stability. Ang pagiging kaanib ng Iglesia ni Cristo ay maaaring ihalintulad sa pagpasok sa arko dahil ito ay nangangailangan ng commitment sa aral at pagsunod sa established structure. Isa sa pinakamahalagang parallel ay ang concept ng preparation. Tulad ng arko ni Noe na itinayo bago dumating ang baha, ang modern religious life ay maaaring tingnan bilang paghahanda sa spiritual challenges. Ang mga aral, pagsamba at collective activities ay nagiging paraan upang mapalakas ang pananampalataya ng mga kaanib. Ang unity ay isa ring central theme. Sa Noah's Ark 2.0, ang global community ng Iglesia ni Cristo ay maaaring ilarawan bilang isang interconnected network kung saan ang mga miyembro mula sa iba't ibang bansa ay nagkakaisa sa iisang paniniwala. Ang ganitong unity ay nagbibigay ng sense of belonging na mahalaga sa modern society kung saan maraming tao ang nakakaramdam ng isolation.
mayroon ding element ng mission. Ang arko ay hindi lamang para sa survival. Ito rin ay simbolo ng bagong simula. Sa parehong paraan, ang Iglesia ni Cristo ay may emphasis sa pagpapalaganap ng aral. Isang patuloy na paanyaya sa iba na sumama sa arko bago dumating ang spiritual challenges. Sa modernong paralel, ang Noah's Ark 2.0 ay maaaring makita bilang sanctuary mula sa moral confusion. Hindi ito literal na proteksyon mula sa physical disaster, kundi spiritual guidance sa panahon ng uncertainty. Ang structured worship, leadership, at community support ay nagiging framework para sa resilience. Ang paghahambing sa pagitan ng arko ni Noe at pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo ay nagbibigay ng mas malalim na reflection sa role ng religious communities. Una, ipinapakita nito ang kahalagahan ng decisive action. Ang mga taong pumasok sa arko ay gumawa ng desisyon kahit may skepticism mula sa iba. Ganito rin ang spiritual commitment, isang personal na hakbang na madalas hindi madaling gawin. Ikalawa, ang arko ay simbolo ng discipline. Ang survival ay hindi lamang dahil nasa loob sila. Ito ay dahil sa patuloy na pagsunod sa guidance habang naglalayag sa gitna ng bagyo. Sa modern religious life, ang disiplin sa pagsamba at pagsunod sa aral ay maaaring makita bilang parallel sa stability na nararanasan ng mga nasa arko. Mayroon ding psychological dimension. Sa isang mundo na madalas magdulot ng anxiety and uncertainty, ang konsepto ng arko ay nagiging simbolo ng security. Ang pakiramdam na kabilang sa isang structured community ay nagbibigay ng emotional at spiritual grounding. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang parallel ay metaphorical. Hindi nito pinapalitan ng historical context ng arko ni Noe, kundi ginagamit ang simbolismo nito upang ipariwanag ang modern spiritual experience. Ang layunin ay hindi simpleng comparison, kundi ang pag-highlight ng timeless themes tulad ng faith, obedience, at unity. Sa kabuuan, ang Noah's Ark 2.0 ay isang thought experiment na nagpapakita kung paano ang sinaunang narrative ay maaaring magkaroon ng bagong kahulugan sa modernong panahon. Sa pamamagitan ng parallel timeline na ito, mas madaling maunawaan ang role ng structured religious membership bilang guide sa spiritual journey. Sa konsepto ng Noah's Ark 2.0, nakita natin kung paano maaaring iugnay ang arko ni Noe sa modernong spiritual journey at pagiging kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang parallel na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsunod, unity, at commitment sa isang structured path ng pananampalataya. Ngunit ngayon, ang tanong ay nasa inyo. Paano ninyo nakikita ang simbolismo ng arko sa kasalukuyang panahon? Sa tingin niyo ba ay may modernong arko na nagbibigay direksyon sa mga tao ngayon? Ibahagi ang inyong pananaw sa comments, i-like at i-share ang video, at mag-subscribe para sa mas marami pang documentary style explorations tungkol sa pananampalataya, kasaysayan, at spiritual identity. Dito lang sa Parallel PH.